Kumusta po kayo? Si Bal po ito ng Kwento Musikero at welcome sa ating channel para sa pagpapatuloy ng ating ginagawang series dito para sa ating live track L8 ng Zoom. At ngayong araw naman papakita ko sa inyo yung paraan namin kung paano namin ginagamit itong L8 sa stage as a in-ear monitor kapag meron kami mga gig or may mga event. So gaya nga nasabi ko nung nakaraang video natin, napakagandang gamitin ito bilang isang in-ear monitor na rig. So, meron tayo ritong 4 na mixes kasi na magagamit. Unang-una yung master natin. Tapos yung mix A, mix B, and mix C. Ibig sabihin, meron tayong 4 na klase ng mix na pwede nating pagpilian. Pwede natin silang i-customize itong 3 na to bukod dun sa master. Sa master kasi, kung ano yung iset mo dun sa mixer mo, yun yung maririnig ng master. So, yung lumalabas sa house na tunog, yun din yung naririnig ng master mo na phones dito. So, yung mix A, mix B, and mix C, siya lang yung customizable na mga input or output. So, bali nangyayari, ang ginagamit ko is yung C. Kasi yung C lang yung nakaka-receive ng effects na galing sa mixer. So, kung vocalist ka, at kailangan mo syempre ng reverb, dito ka kukonek sa C. Doon sa A and B, hindi siya wala siyang effects na lumalabas sa kanya. So, kung mga vocalist, etong C dapat ang gamitin nyo. Doon sa ibang member naman ng banda, gaya ng mga drummer, bahista, na hindi naman kumakanta, pwede sila doon sa mix A at sa mix B. Ngayon, kung gusto mo naman na lahat naririnig mo, kung ano yung lumalabas doon sa house, na tunog, yun din yung naririnig mo, pwede ka sa master. So, bali 4 na, na klase ng mix na pwede mong pagpilian. So, ngayon, isa-sample ko sa inyo yung ginawa naming recording nung nakaraan. Nasinample ko na rin dyan. Pinakita ko na rin dito sa channel natin. Pwede nyong balikan. At napakaganda nung quality nung recording. Malinaw lahat ng detalye kuha. Pero ngayon, ang gagawin natin, nag-connect ako ng in-ear natin dito. So, dito ako nagpa-plug ng aking in-ear sa Mixi. Tapos, eto, nakababayan. Mixi. Sa taas kasi niya, master siya. So, pwede mo rin siyang pagpilian bilang master or Mixi. So, dahil pang in-ear ko, yung gagamitin natin ay Mixi. Dito kasi may effects. Pwede ko marinig yung effects dito habang kumakanta ako. So, meron akong ipi-play na song. Tapos, paparinig ko sa inyo kung ano yung mga tunog nila. So, yan. Play natin. So, halimbawa, tumutugtog na kami. Ito yung naririnig ko. Gusto ko sa mix ko, syempre lamang ang voice ko dapat. Dahil kumakanta ako. Importante na madinig ko yung voice ko. Ngayon, naka-play na yan. May bleed lang nung mga instrumento. Pero ito yung mga instrumento. Masaya ka ba pag siya ang kasama? Di mo na ba ako naaalala? So yung dalawang track na to, yung 2 and 3, para dun sa vocalist namin na babae, tapos sa keyboardista namin, kumakanta rin kasi siya. Nag-backup minsan. Then ito yung drums. Yan. Tapos, sunod yan yung bass. Then, yung keyboard. Tapos, yung gitara ko. So, yung purpose naman nung nung in-ear natin, kapag nasa stage tayo, kung ano yung gusto mong tunog na naririnig, na mas nakakalamang sa tenga mo, para mas komportable kang tumugtog. Halimbawa ako, gitarista ako, at the same time, ako yung kumakanta. So, kailangan ko yung voice ko syempre mas lamang. Sa pag-ibig mo naman, tapos meron akong gitara. Nais ko lang tapos malaman mo. Stop natin. Tapos ang gusto ko lang, may naririnig akong konting drums. Halimbawa, play natin. Na minamahal kita, bakit ba ikaw lagyan natin ng bass. Iisip ko at tapos konting keyboard. Mawala pa
Then gitara. Kahit na alam ko lang puso mo ay may mahalang ang iba, ayaw ng paawat ng aking. Ngayon, kung gusto kong laksan o bawasan yung mga naririnig kong instrumento or gusto kong hinaan yung voice ko o laksan yung voice ko, pwede ko siyang gawin na hindi naapektuhan yung main mix natin. So, sa gantong way, mas komportable kang mag-perform, tumugtog at kumanta dahil yung mga naririnig mo o yung mga gusto mo marinig na tunog na kailangan mo, maririnig mo ng maayos. So, halimbawa, tumutugtog, gusto kong bawasan yung drums. Tunay na mahal ka na, sana'y hayaan Tapos, mo tanggalin ko yung keyboard ibigin kita. or keyboard at gitara lang. Maghihintay pa rin. Teka, rewind natin ng konti. Matatapos na yung kanta. Mula ng aking mas Yan. So, kung gusto, halimbawa, gusto ko lang ay gitara at keyboard lang. So, ito lang iaangat ko. Tapos, boses. silayan, tinataglay mong kagandahan. So, yun lang yung naririnig ko. Pero, yung ibang miyembro ko, meron silang ibang mix. Halimbawa naman ako yung drummer, nakakonect naman ako sa B. Pagpalagay na natin, pero same lang naman kasi to. Pero hindi ko naalisin sa C. Halimbawa, B to, tapos ako yung drummer, ang gusto ko, mas lamang yung drums ko. Pi-play natin. Yakabapang Gusto ko drums lang. Wala akong iba naririnig, kundi drums lang. Yan lang. So, sarili ko lang naririnig ko. Tapos, naisip ko, pwede bang lagyan ko ng konting bass para may kapitan ako? So, para may konting rhythm naman, lagyan mo nga ako ng konting keyboard. Lagyan mo na rin yung konting gitara. Siyempre, lagyan natin ng konting boses. Para alam mo kung saang part na ng kanta. So, ito yung naririnig ng yan yung naririnig ng drummer kung sino man yung nandito sa mix B na to. So, magkaiba yung mix ng B, magkaiba yung mix ng C. Sa mix A, ganun din naman. Halimbawa, nag-connect naman tayo sa mix A. Kung sino man tong nandito na miyembro ng banda. Halimbawa, yung keyboardista naman yung nandito. So, syempre, ang gusto niya, mas lamang yung tunog niya. Play natin. Yan. Para sa ganyan, mas alam niya yung piniplay niya, mas naririnig niya, mas nararamdaman niya kung ano yung tinutugtog niya. Tapos gusto niya lang ng konting drums lang. Tapos may konting bass. Tapos may konting gitara. Tapos naisip niya na parang nahinaan ako dun sa drums. Baka pwedeng pakilaksan ng konti para mas maramdaman ko yung beat. Play natin. So sabi niya, lagyan mo nga ng konting voice para alam ko kung nasan yung part na ng kanta. Yun. So, ganun yung way ng paggamit namin dito sa L8 bilang in-ear monitor. So, laking advantage kasi na naririnig mo yung sariling tunog mo at yung naririnig mo lahat ng instrumento na kasama dun sa banda. Sa ganung paraan, syempre, makakatugtog ka ng mas maayos, mas mararamdaman mo yung tugtugan. Anyway, ito pa rin nga pala yung ginagamit ko na in-ear ngayon, sa ngayon, pero mayroon akong in-order na isang in-ear monitor. Papakita ko yun sa inyo sa susunod na video natin pag dumating. At gagawin din natin ng review. Pero dahil ito, medyo matagal-tagal na to, kaya lang yan, hindi pa tinatanggal yung mga plastic. Kasi nung nakaraan, nagkatamaran kaming gumamit ng in-ear dahil nga nahirapan kami sa mga setup namin. Dahil hindi naman namin mapaghiwa-hiwala yung mga tunog namin. Dahil kapag nandun kami sa event, kung ano lang yung maibigay sa amin nung tech.
Doon sa main mixer nila, nandun lang kami sa main na phones. Tapos kung ano lang yung marinig mo doon sa main na phones nila, yun na yun. Wala nang ibang adjustment na pwedeng gawin. At minsan sablay-sablay pa yung phones nila. Siyempre alam natin na hindi naman lahat ng mixer gamit na gamit yung phones. Minsan nag-uumido, minsan sira na, sumasablay na. So hindi mo na rin mapakinggan ng maayos. So tatanggalin mo na lang yung in-ear mo. Pero dito ngayon dahil meron na kaming gamit na ganitong mixer, mas masarap ng tumugtog. At the same time nakakapag-record ka pa, 'di ba? Habang meron ka ng in-ear. At the same time nagagamit mo pa rin yung mixer mo as a multi-track recorder. So ayan muna yung ating video para sa araw na to. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako po si Val. Salamat.